word Karen. Let's Here po. Yeah, my one and only wife is our guest speaker today. Okay, so let's all welcome Teacher Reyna. Hindi ba nahila lang kasi wala kayo speaker din. Good afternoon po sa inyong lahat. Purihin po si Yahweh sa pagkakataon na nandito po ako sa inyong harapan. Purihin po ang Panginoon. Dalangin ko po na mapagpala po ako sa inyong buhay at kayo po sa aking buhay. I'm gonna facilitate today. Sabi ko nga kay Pastor, hindi naman ako magti-teach, magfa-facilitate po ako. We are going to walk through Isaiah 58. Ang Isaiah 58 po ang Haftarah, or ito yung book of prophets na binabasa during Yom Kippur, or yung ano nga ba yung Yom Kippur? Day of Atonement sa English, no? Na ito po yung binabasa kung saan inaalala yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo during Yom Kippur, di ba po? It is a feast of the Lord. So yun po ang ating pagsasaluhan tonight. I entitled it Life Beyond the Ruins. So later you will know kung bakit ganyan yung naging title ko sa Isaiah 58. So bago pa ako mag-start, gusto ko muna magtanong sa mga wives, no? Halimbawa kayo ay papipiliin na papasalubungan on a special day, for example, your anniversary ng mag-asawa, anong pipiliin nyo, bulaklak at tsokolate or isang basket ng prutas? Sino po nagsasabing, ang gusto ko parang sweet sa akin, yung gusto ko ng flowers and chocolates? Taas po ang kamay. Flowers and chocolates. Gusto nyo yun? Sweet yun sa inyo? Oh, sino sana? O, sino pa po? Aside from her, so, ikaw din ate, si ate sa likod. So, sino yung isang basket ng prutas? Mas gusto nyo yung isang basket ng prutas. Ayan. Okay. Kung sa palagay nyo dumating si Pastor John, hulaan nyo na lang yung sa akin. Ano sa dalawa kaya ang mas maa-appreciate ko pag dumating siya at may dala siya sa akin na sweetheart, happy anniversary, I love you, talagang. Tapos bigla-feel ko yun kapag ito yung dala niya. Ano kaya yung dadalhin mo dun sa dalawa na sa palagay yung mas ma-appreciate ko? Fruits. Iyon. Basket of fruits. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang preference. Tama po ba ako? Yes. We have our own desires on how we want to be treated or how we want to be loved. Tama po? Ganun din si God. So, meron ba tayong mga pamamaraan ng pagsamba or meron ba tayong mga ginagawa na sa palagay natin ay hindi niya masyadong gusto? I'm gonna give you example. Cain and Abel, pareho silang nag-offer, tama? Pareho bang fruit of their labor yung in-offer nila? Fruit of their labor? Halimbawa, si Cain ay isang farmer, tapos si Abel ay isang shepherd. So, pareho nilang yung ano man ang inanay nila, ito ay galing sa kanilang labor, tama? So, pinagpaguran yung inalay, pero yung isa hindi acceptable. Okay? So there are some offerings or there are some worship, there are some things that we do that we need to check, God, is this what you really want? Okay, I'm going to give you another example. One time, Aaron's son came to offer, alam nyo ba, para ikaw ay ma-assign na high priest, matagal na schedule, mas scheduling kasi di ba, sa Sons of Levi, ang dami nun. So para ma-schedule ka na ikaw yung mag-aalay sa araw na yun, matagal. So panahon na, oras na para sa pag-aalay ng anak ni Aaron at sila ay pumasok sa templo. What happened to them during the time that they offered? If you remember. And they
made an offering to God. They came to God with an offering. What happened to the sons of Aaron? Namatay. Bakit sila namatay? Hindi sila dapat mag-offer? Ano pa yung reason why did they die, Lord? Is there something wrong sa kanilang ginawa? Ate Beth, do you have any idea? Ba't kaya sila na namatay? Why do you think? They did not obey God. Ang sabi sa Bible, sa Hebrew word, ang salitang ginamit ay sa strange offering. They made a strange offering to God. We are not sure if they came in drunk, if they did not follow the protocols, but not offerings, even if it's a spiritual thing that we do, the worship that we do now, the Bible study that we do now, the prayers that we offer, are they acceptable to God? How do we know and how are we going to check, Lord, ito ba'y katanggap-tanggap sa iyong mata? Another example, during that time na pinapasok, tatawid sila, dala-dala yung Ark of the Covenant. Diba? Pinauna ni David ang mga nag-worship at ito na yung Ark of the Covenant. Nag-trip yung yung may karga nag-trip, di ba? Parang anong ginawa ni Uza? Sinalo niya. Is that the right thing to do? Kayo, pag merong bagay na babagsak na mahalaga, dapat hindi mabasag, hindi that is the right thing to do. Saluhin. But God, why did Uzzah die? Bawal nilang hawakan yung Ark of the Covenant. Ano kaya yung dahilan? So not everything that we do for the Lord or everything that we think is we want to do for Him. We want to do as a person. I want to, Lord. That's what you want. Is that what God wants? Okay, ito po yung pagsasaluhan natin ngayong gabi. Samahan po tayo ng Panginoon, Banal na Espiritu. Mangusap po siya sa ating mga puso ngayong gabi. Hasiyasatin po natin yung mga sarili natin habang pinagpipiestahan po natin po together. Okay, let's go to the next slide. Okay, so ang verses 1 to 14 po ng Isaiah 58 as an outline, ang verses 1 to 5, the verses 1 to 5 speaks of how hollow our rituals are in the eyes of God. Okay? In verses 6 to 7, ano ba yung talagang gusto niyang pagsamba? What is the true fasting or the true worship that I desire? Sinabi ni God. Verses 8 to 12, ito yung promises of restoration and blessing. Kapag tayo ay naibigay natin or naialay natin yung tamang timpla sa puso ng Diyos. At in verses 13 to 14, observing the Sabbath. Okay, ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay. So, Isaiah 58, as for me, serves as a very compelling reminder that the core of worship is not simply formal observance na mga ginagawa na may program, na may opening prayer, sunod-sunod na ritual na ginagawa natin, but rather, worship is a life of righteousness, kindness, and compassion toward our neighbor. Kasama yung neighbor natin sa ating pagsamba. Kaya nga yung, di ba yung 10 Commandments, ginawa na lang ni Lord, sinimplify niya ng dalawa. Ano nga yung sinimplify dito sa Love God with all your heart, mind, soul, strength, and loving your neighbor as yourself, di ba? So napaka-importante nun. It is a call to every one of us tonight. So ito yung pinaka-goal natin tonight, to assess our practices, challenging us to be genuine in our devotion and commitment to serving others, since this is the worship that God desires. Hindi sapat na batayan ang paglilingkod sa iglesia para masabing ikaw ay tunay na sumasamba. Amen po? So I showed you a picture of
a family in 2018. 2018. This was before the pandemic and before major shift in our family. Nagkaroon kami ng malaking problema sa pamilya at sa church, sa school in 2018. And this picture was taken like 2-3 months before that time. You never really know when the storm is going to strike. Do you know when? During that time, di namin alam. We have no idea of what is going to happen. We have no idea that something's going to happen. Okay? Masaya, maayos ang buhay, walang problema. Hanggang sa may dumating na unos. Dito sa panahon ng tayo ay nasa desyerto, dito talaga natin nakikilala si Lord. There was a time in the life of Rahab. Rahab. Wait. It's not Rahab. Yung maiden ni Sarah. Naalala ko lang siya ngayon eh. Si Hagar. Si Hagar. Kasi meron din si Rahab na example eh. Kasi hindi naman talaga sila mga righteous na talaga, di ba? Egyptian to si Hagar. Nang siya ay nasa ilang, pinalaya siya ni Sarah. Sa palagay niyo, kilala niya ba ang Diyos ng Israel? Probably sa household naririnig niya sa household ni Abraham. But probably, she's not that worshiper ni Yahweh, the Yahweh that Abraham worships. Probably naririnig niya. Pero hindi talaga kasi Egyptian siya eh. So maaring Diyos ng araw, Diyos ng buwan, yun pa rin yung wino-worship niya. Pero nagpakilala sa kanya ang Diyos sa ilang. Kaya alam niyo yung mga part na ilang ng buhay natin, pag nasa ilang tayo, ito yung mga part na tinuturuan tayo ng Diyos. Doon natin siya nakikilala. Minsan we desert or we hate, we abhor yung mga pagsubok. Pero dapat nagpapasalamat tayo. Kasi pag dumadating tayo doon, nagpapakilala ang Diyos. Kanina kinakanta natin yung El Shaddai. I am Shaddai. Sabi niya, Lord, pag siya nagsasalita sa mga tao, nagpakilala siya kay Hagar, sabi niya, I am El Roi. The God who sees. Nakilala siya ni ikaw pala yung El Roi. Kanino siya nagpakilala ng Jireh? Yahweh Jireh, kay Abraham. Nagpapakilala siya sa'yo sa panahon na nasa ilang ka, nasa mabigat kang pinagdadaanan. So itong Isaiah 58 na sulat ito, nung panahon na si Abraham nadidistract ako sa wag mo na, Dad, wag mo nang sagutin yung phone call ko. Don't answer my phone calls. Okay. Kasi po, ang work ko, booker ako ng mga resorts. So, my work talaga is, may nagre-ring yung phone ko. I hold the company hotline. Ang phone ko, personal phone ko, hindi ko na na-open, just the company hotline. Pero nagpaalam ako sa boss ko. So, wag mo na siyang sagutin at idapa mo siya para hindi tayo ma-distract altogether. Okay? Para nakafocus tayo kay Lord at kay Lord lang ngayon. Okay? Kasi inaamot na nga lang yung oras para sa kanya, nakahati pa, nakakainis. Okay, anyway. So balik tayo doon. Nagpapakilala siya sa mga panahon na tayo ay nasa pagsubok, nasa ilang. Kaya na kinakanta natin yung El Shaddai, it's a name of God, which means He is God Almighty, the all-sufficient one. Wow! Yung sabihin lang, Shaddai, I am Shaddai. Wow, so parang, sumasabog sa utak mo, sumasabog sa puso mo. When you go back to the Hebrew meaning of every name of God, when he said that I'm El Roi, he meant it. He meant, I see you.
I see everything you do. And I see every cry. I see you. I can see you. You are noticed. You are loved. You are the apple of my eyes. Kaya itong Isaiah 58, nasulat to, na sinasabi ng Lord, Isaiah, halika. Yung verses 1 to 3. Sabi ni Lord, isigaw mo to Sabihin mo ng malakas. Gusto ko malakas. Malakas mong sabihin. It was the time na they are in exile, di ba? Itong time na ni Isaiah, they are in exile. At yung Israel, the Israelites, they're trying to go back. They're trying to remember ba? Ano ba yung mga dapat namin gawin? We need to fast, we need to pray, we need to put the phylacteries and everything. Ito yung mga practices na dapat gawin na. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Let's go back to what we used to do. Okay, so siguro the best thing to move the heart of God now to get His attention is really, really to fast. Tapos nagsalita si God. Kayo ba pag mayroon kayong prayer kay God, ano ginagawa nyo? Ako meron akong incessant prayer kay God na halos araw-araw, pagkagising ko, yun yung pinagpipray ko, bago ako matulog, yun yung pinagpipray ko, in the middle of my work, kapag walang mga inquiries, nakikinig ako ng mga podcast, nakikinig ako ng music, yun yung panalangin na laman ng puso ko. At ang gusto ko, tugunin ako ng Diyos. Kayo ba may ganong prayer? So nandun sila sa ganitong sitwasyon. And they were trying to please, to move the heart of God. And this is what God told them through Prophet Isaiah. Are you more comfortable in English or in Tagalog? Kasi naglagay ako ng Tagalog dyan at saka English. Sige, basahin natin pareho. Kasi nga, mag-walk through tayo. So, hindi to sermons. Wala akong mga points 1, points 2. Ang gusto ko lang, ang gusto ng Lord is masiyasat natin to ma-assess natin yung kondisyon ng ating relasyon sa Kanya sa mga oras na to. Okay, let's go to these verses. Ito yung pakita mo, Dan. Ito yung mga time na everything is going well, no, in our church. It was few months, exactly 4 months before. So yan, ng problema namin. Tinatanong ko si Lord, is that my true worship or now is my true worship? Kailangan akong dalhin ni Lord mula dyan hanggang dito sa state na to ng aking spiritual life. So para mangyari yon, kailangan may mangyaring mabigat ng problema. Nakuha nyo? From here to there. God wants me to bring me to the best spiritual life. Gusto niya yung talagang tamim. Alam niyo yun, wholehearted ako sa Kanya. Tamim is a Hebrew word which means wholehearted. Ilang beses niya sinabi, sino-sino yung mga tamim sa Bible? Si Abraham, sinabihan niya ng tamim. Si Daniel, sinabihan niya ng tamim. So ang ibig sabihin nito yung buong-buong akin. Ang taong ito ay buong-buong akin. So from there to being tamim, something in the middle, the desert must happen. The great problem must happen. So yun. So pagka nakikita ko yan, naaalala ko from where to nasaan na ako ngayon. Purihin ang Panginoon. Okay, let's go to verse 1. Okay, Tagalog muna. Tagalog nga muna yan. Okay, Tagalog muna tayo O gusto nyo English muna? English, Tagalog. Tagalog, kasarap ng Tagalog no? Ramdam na ramdam. Okay. Minsan, dati ako, nung nag-church ako, first time ko mag-church sa Tagalog service, na hirap ako. Sabi ko, parang di ko masyado mag-gets. Pero pag nasanay ka pala, wow, ang ganda rin ng Tagalog version. Okay. Tanong ng mga tao, basahin natin with feelings. Okay po ba? Kung may Bible kayo, mas magandang nag-walk through tayo dito sa Isaiah 58. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa'yo kung kami magpakumbaba? Tanong ng mga tao yun kay Lord, Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno.
At habang nag-aayunoy, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipa ng hangin? O mahiga kayo sa sako at tabo? Alam niyo pa paano nagfa-fast ang mga Israelites? Hindi yung katulad natin na hindi lang kumakain. Pero sila, sackcloth sila, di ba? Tapos may abo, ginaganon-ganon nila sa ulo nila. Katulad ng ginawa sa panahon ni Esther, di ba? Ni Mordecai. Ginaganon nila yung nila. Ganun yung kanilang pag-aayuno. Hindi katulad natin na nag-skip lang tayo ng meal, yung pala nag-intermittent fasting para hindi tumaba, di ba? Hindi ganun. Seryosong talagang Pero ang sabi ni Lord, yun ba? Yan ba yung dapat kong kaluguran? Yan ba? Okay, sa English. Basahin natin. Oh yes, they seek me day after day and claim to delight in knowing my ways. And if they were as if they were an upright nation that had not abandoned the rulings of their God. They ask me for just rulings and claim to take pleasure in closeness to God, asking, why should we fast if you don't see? Why mortify ourselves if you don't notice? Here is my answer. When you fast, you go about doing whatever you like, while keeping your labors hard at work. Your fasts lead to quarreling and fighting, to lashing out with violent blows. On a day like today, fasting like yours will not make your voice heard on high. Is this the sort of fast that I want? A day when a person mortifies himself? Is the object to hang your head like a reed and spread sackcloth and ashes under yourself? Is this what you call a fast? A day that pleases Adonai? Is this the thing that will please me? Ito ba yun? Ito na ba yung sinasabi nyo na yon? Okay. The motives of our worship. It is good to ask ourselves, why do we do what we do? Bakit ka nagpastor? Ba't ka ng pastora? Bakit ka nag-i-intercessor? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Diba? Are you using this ministry or your worship for yourself? How? Is it a means to show others how spiritual you are? Ay, spiritual yan. Lagi yan dun sa spiritual talaga yan. Is it a means of getting some kind of emotional fix? Naalala ko when I was some years ago, kapag may problema ako, pumupunta ako dun sa church na ang ganda ng mga paawit. Yung talagang napapaiyak ako. Kakalong sa inyo, magsusumbong ako, magtatanong, maghihintay ako. Iyak na ako, di ba? So pumupunta ka sa church na ang ganda ng kantahan for your emotional fix. You are trying to fix yourself during the worship. Are you worshiping God or are you fixing yourself? Sometimes we want to play the right song during the right emotions that we have. Diba yung nananatili sa iyong lilim. Sabay iyak ng iyak. Pagka naman yung masayang-masaya ka, ang mga kanta mo naman, you're just using worship for emotional fix. So do we use worship as a bargaining chip kay God? Lord, ganito ha, magsiserve ako, promise talaga. Magsiserve ako,
walang bayad. As in, volunteer ako, Lord, tapos walang bayad. 6 months, hindi ako magtatrabaho, sayo lang ako. Dito ako sa ministry ng mga ganitong ministry. Kung ano-ano mga ministry sinalihan mo. May DVBS pa yan dito, may mission pa sila, ganun. Tapos kami, kami, para kami mga psychiatrists at psychologists sa may mga problema, mga depressed. Lord, talagang I will give myself to that ministry. Basta, Lord, alam mo naman yung hiniling ko sa'yo. Diba yung problema namin? Lord, sabi mo sa salita mo sa Timoteo na if we take care of what is dear to your heart, you're gonna take care of what is dear to us. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako, Lord. So alam mo na. Are you using your worship as a bargaining chip because you need something from God? So, isipin po natin, ito mga tanong na to ay tanong ko po, hindi po ako magtuturo ng mga points na may mga tama at may mga mali. Walang tama at mali. I am just throwing these questions to you. What is your motive when you pray? Are you trying to pressure God when you pray? You're trying to create a pressure for God to give you something that you want. Kung ano-ano na ginawa mo, may mga 7 beses mong ikutan, ginaya mo yung sa Jericho. Jericho natin, dali, Jericho natin, ikutan natin. Kung ano yung ginaya mo na ng ginaya. Para na lang mo na kung anong, makuha mo kung anong gusto mo. Parang feeling mo kaya mong pilipitin yung kamay ng Diyos. Our human nature, simulang pinanganak tayo, manipulative tayo. Tama ba ako? Naalala ko yung mga anak ko, hindi ko talaga pinapakain niya ng mga matamis, malilit pala mga chichirya. Kahit ang layo ng tingin ko, pagka yung mga pinsan nila, nagkakain ng mga chichirya, naku, nakaganyan ang mata ko, flashlight, parang flashlight. Ang anak ko. Tapos merong bunso ko, si Yoel, magaling yun. Napaka-sweet nun yung bunso ko. Ma, kahit isa lang, please, I love you, Mommy. You're the best mom in the world. Ma, alam mo, talagang ang bait-bait ng Mommy ko. Kiss ko ang Mommy ko. Sabi ko, sige, isa lang ha? Na-move niya ba ako? Yes. PRO, ganun tayo, manipulative tayo eh. Kahit anong, sa asawa natin, ako nga sa asawa ko eh. Kapag kami gusto, magaling pa ako. Tinuturo ako mga anak ko, di ba, mga mami, breastfeeding ang mga anak ko. Pero nung nag-win na sila, mga 3 taon na, tsaka tinuruan ko na yan. Pinapractice ko araw-araw. Daddy, dede. Ulitin. Again, daddy, dede. Daddy, dede. Naku, madaling araw na. Hindi na na-daddy sa akin si Yoel. Ni Yoel. Daddy, dede. Si Pastor, nakinig niya na. Ang galing ng anak ko. Timpla agad, tas gabi-gabi. Hindi na ako napupuyan. Diba? Magaling ako. Simpleng manipulation, diba? Tapos, hilong-hilo lagi yan. Yung umaga, parang siya yung nagpapadede. So ako, fresh na fresh ako. Diba? Kahit ako yung may toddler. So, are you like that? Pinapractice mo ba yung manipulation kay Lord? Alam niyo ba yung mga pagano kung paano sila mag-worship? Pagka may Santa Cruzan, naalala ko lang. Kasi nung minsan ako sinali ng nanay ko sa Santa Cruzan, nag-alay ng mga itlog. Sabi ko, ano yun, Nay? Para hindi umulan. Para ganun. Nag-alay ng mga itlog. Ginagawa rin natin minsan yan kay God. Iba lang yung inaalay natin. But there are times that we manipulate God. God! Grabe! Yung makaluhod ka, makahiyaw ka, yung parita, patira pa. Patira pa. Diba? Prostrate, right? Ka talaga, nakahiga yung buong mukha mo. Ako ganyan ako minsan, pagka hindi ko nakakayanan, nagkaluluwa ko yung pinagpipray ko. Ganun ako kay Lord. Pero minsan sinasabi sa akin ni God yun na
Yan, inusap sa akin ni Lord yan eh, just last week. I have a timing. I have my perfect timing. I have my ways. Wag tayo nagpipray. Wag natin turuan si Lord kung anong gawin. Lord, yung anong, ganito gagawin mo, Lord. Pag pumunta siya sa bahay, ganito. Tapos ganito po, pag Lord, sana ganito yung sagot, Lord. Tapos ganito po, Lord. Binigyan mo ng instruction, tinawag mo pa ng Lord. Binigyan mo ng instruction, paano sasagutin yung dasal mo. Lord, sana pagpunta ko sa embassy, matataka na yung na ako, approve na yung visa ko. Tapos Lord, sana mga tanong, wala masyadong mga tanong-tanong, Lord. Tinawag mo siyang Diyos, pero tinuturuan mo siya kung paano niya sasagutin yung pinagdadasal mo. Tama ba yan? Ayun yung tinatanong sa'yo ni Lord, tapos nalapit ka sa kanya. Lord, ba't ganun? Ang tagal-tagal na hindi mo pa rin sinasagot. Ayun yung sagot niya sa'yo ngayon. Di ba sabi niya, ito ba yun? Yung gusto mo sa aking klase ng pagsamba? Ito ba yun? Yun yung sagot sa'yo ni Lord. So, eto muna, mamaya na mag-question pa tayo eh. Siyasatin natin ang ating mga sarili, base doon sa mga binasa nating talata, kung magiging totoo ka lang sa iyong sarili. Yung hindi mo iisipin kung ano sasabihin ni sister kapag sinabi mo yung totoo. Kasi alam naman ni God yun. Alam niyo ba, from there to here, mula doon sa picture na pinakita ko hanggang ngayon, nabawasan yung pagiging superficial ko. Hindi na ako masyadong man-pleaser. I really don't care what people will say now. A little bit. Yes, I'm trying my best. Kasi, people will say what they want to say. But God will always have the last say. And what matters is how He looks at me. Diba? Ayun. May mga panahon ba na ang iyong paglilingkod at pagsamba ay pang sariling kapakanan lamang? Oh, teacher, grabe ka naman, pang sariling kapakanan. Nagpipray nga kami para sa ano. Ba't mo ba yung ginagawa? Yung motibo mo, yung pang sariling kapakanan. So ngayon, siyasatin mo yung motibo mo, pang sariling kapakanan ba? So, tinatapon ko na lang po yung mga tanong na yun sa inyo. Sometimes we really have to check our motives, why we do the things we do, and why we are here. Madalas kong sabihin kay Pastor, gusto ko yung work mo, kasi nagpipray kayo, tapos ganun yung gusto ko yung trabaho, gusto ko yung ganyang trabaho, ayoko yung, hello, good morning, thanks for calling, available schedule, ayoko na ng ganitong trabaho, gusto ko na yung araw-araw na ako kay Lord. Pero alam niyo ba, yung mga sinabihan ng Panginoon dito sa Isaiah 58, sila yung mga naglilingkod. Kasi sila yung mga naging comfortable na, naging commonplace yung worship. So masyado silang naging comfortable sa kanilang mga ginagawa na wala ng puso, na wala ng pintig. Yung kanilang pag-aayuno, yung kanilang mga pananalangin. So, let us check the motives of why we worship. Why we fast? Why we pray? Why are you an intercessor? Why are you here? So you can answer that. We have to realize na hindi lahat ng good deeds, or you give money, or you make an offering to the church. Sa palagay mo talagang lumilugad yung tenga ni Lord. Oh, ayan ha, I gave tithes. 1 million. 1 million lang naman. Sana all, no? May 10 million. Kasi nakapagbigay ng 1 million. But you have to check yourself. You have to check yourself. Binili mo ba si Lord? Or you gave it because you want to procure. Alam niyo yung procure? Ano sa mga sino sa procurement? You want to procure. You want to buy something from God. You want to buy His favor. Okay, let's move to the next slide. Let's read on verses 6 to 7. Hindi ko po kayo tuturuan, ang banal na spirito po ang magtuturo sa inyo. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Here is the sort of fast I want. Releasing those unjustly bound, untying the thongs of the yoke, letting the oppressed go free,
breaking every yoke, sharing your food with the hungry, taking the homeless poor in your house, clothing the naked when you see them, fulfilling your duty to your kinsmen. Sa Tagalog, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan na mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. This is the kind of fasting that God desires. Well, in their time, during the time of Isaiah, nagpa-fast sila, sobrang busy sila. Huwag ka magulo. Umiiyak ako, nakasaklot ako, naglalagay ako ng ashes sa ulo ko. Huwag kayong istorbo sa fasting ko. Pwede bang humingi ng isang dakot na kanin, huwag kang maingay, nag-worship ako. What is the kind of fast that the Lord desires from us? So pagtatanungin natin, hindi lang naman ito parang ganyan. Yung halimbawa, palayain ninyo ang mga di makatarungan na kabilanggo. Kayo ba'y merong hindi pa pinapatawad? Baka kailangan nyo ng palayain yun. Di ba pagpapalaya yun, yung pagpapatawad? Yung mga bagay na ayaw mong i-let go sa kamay mo. Sinasabi na sa'yo ni Lord na hindi ito para sa'yo, hindi ito. Hindi, Lord, ayaw ko! Palayain mo na. Baka hindi talaga yung ibinibigay sa'yo ng Lord. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Tanikala. Bandages. Yung mga, di ba pag nagagalit kayo, parang ang tagal-tagal na hindi nyo pa rin pinapansin. Ano ba to? Intercessor ba talaga to? Pastor ba talaga to? Christian ba talaga to? Taon na, hindi pa rin napapatawad. Di ba? Kaya alam nyo, tinuturuan tayo ni Lord bumalik sa ancient path. Ano ko lang segue ko lang. Ancient path is actually going back to the original roots of what God desires. Where do you see that? In the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. That's where you see it. That's the ancient path. You see that the ancient path in the Torah. And that's why when I study the Torah, that is where I was set free. Yes. Napalaya ako. Kasi doon naandun ang implementing rules and guidelines na tinuturo ng Diyos kung paano makikipag-relate sa tao. Kung paano ka mabubuhay na isa kang taong, di ba? Sino sa inyo gusto maging after God's own heart? Taas ng kamay. Ako sabi ko sa asawa ko, pag namatay ako, yun ang ilalagay sa lapid ako. A woman after God's own heart. I want that. I want that, Lord. Gusto mo nga yun, pero yung Torah na sinunod ni David, ayaw mo sundin. Pinipili mo lang yung gusto mong sundin. Pinipili mo lang yung mga, parang ginawa mong sari-sari store, ang Bible. Pero pwede bang bilhin yung ganito? Yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Hindi mo naman binasa ko ano yung mga nasa taas mula doon sa chapter 1, sa verse 1 ng chapter 4. Diba? Meron yung mga sinasabi. Ano ba yung context nung chapter? So yun, balikan natin yung mga tinuturo ng Lord sa atin. Siyasatin natin yung ating puso, siyasatin natin yung ating sarili. Kalagan nyo na ng tanikala, yung mga nakaalipin pa rin. Kayo, baka inaalipin nyo yung sarili nyo. Inaalipin nyo yung sarili nyo sa depression. Katulad ko dati, matagal akong na-depress. Inaalipin nyo ang sarili nyo sa anxiety. Inaalipin nyo yung sarili nyo sa lungkot. Inaalipin nyo yung sarili nyo sa ano ba yung mga natin, yung mga dapat nating pakawalan sa sarili natin. Yung maling pagtingin sa iyong sarili, minamaliit mo yung sarili mo.
condemnation. So, dapat tanggalin na yung tanikala. Palayain ng mga inaapi, baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Ibig sabihin nito, tinuturuan tayo na maging mabuti, maging kind, maging compassionate. Huwag naman uto-uto, no? Yung pagpapautang, yung mga ganun. Huwag naman yung hindi ka sakop sa ganun. Ibig ko sabihin yung nakikita mo may pangangailangan at may magagawa ka. Bakit hindi ka magbigay? Like, bigas. No? Isang basong bigas. Diba? Or may humingi lang sa'yo ng asin sa neighbor. Malaking bagay, ilista. Okay, nakikita mo, pag pumupunta dito sa King's Court, ginaw na ginaw siya, parang malang jacket. Ilang beses mo na siyang nakita. Tapos ang dami mong jacket sa bahay. Palayain mo na yun. Bigay mo naman yung iba. Yung mga ganon, yung nagiging sensitibo ka. Yung mata mo, alam mo ang mata natin, pag may hinahanap, kung ano yung hinahanap mo, yun yung mabilis mo nakita. Kapag ikaw mapaghanap ng mali, mabilis mo makikita yun. Kapag ang mata mo, mabilis sa halimbawa, mahilig ka magbihis ang damit, color coordination, kailangan 3 colors lang, according sa rules. Pag lumampas sa 3, ang bilis ng mata mo, yung kita mo yun. Kasi yun yung doon ka naka-istasyon. Ngayon, kung ang istasyon ng mata mo is maghanap ng matutulungan, maging sagot, maging kamay ng Panginoon, maging arms ng Lord, maging bibig ng Lord, yun ang hahanapin ng mata mo at yun ang makikita mo. Kaya sila, pastor, ang bilis nila makahanap na mai-evangelize kasi yun yung hinahanap nila. Kung ano yung mabilis na nakikita mo agad yun, kung ano yung gusto mong makita, mabilis mong makahanap. Kaya desire the things that breaks the heart. Di ba kinakanta natin? Break my heart for what breaks yours. Di ba kinakanta natin yun? Anong kanta yun? Everything I am for your kingdom's cost. Hosanna, Hosanna. Kinakanta natin, break my heart for what breaks your heart. Talaga lang, handa ka ba? Hindi ba kaya ka nag-church, kaya ka nag-a-attend sa King's Court? Kasi ikaw mismo, may emotional na pinagdadaanan ka. Eh di ba pang selfish pa rin yun? Reasons pa rin. Pinagaling na kita, Ina. Sabi sa akin ni Lord, hindi kayo yun, ako yun. Pinagaling na kita. Kaya nga ako nandito ngayon Kasi sabi ng asawa ko, magturo ka naman. Ang tagal-tagal mo na hindi nagtuturo. Baka naguhugat na yung 2018 ka pa huling nagturo, ng pecha, 2024 na. Magturo ka naman. Kung lalo kayong ako lang yung mabilis makuha. Diba? Ang tagal ko nang pinagaling ako ng Lord Siguro naman, maghanap naman ako ng iba na pagagalingin ng Panginoon. At maaring magamit niya ako. Diba po? Or kayo. So, naghahanap ba kayo ng nangangailangan? Maaring pareho yung pinagdadaanan mo ngayon. Or pareho mo ng karanasan. Hinahanap mo ba siya? Or puro sarili mo pa rin ang binubusog mo? Ang fasting na gusto ni Lord, ang pagsamba na gusto ni Lord, yung mata mo, naghahanap para maging sagot sa pangangailangan ng iba. Ano yung mga worship? Paano mo malalaman? Ano yung mga observable fruits or observable patterns or results na makikita mo sa sarili mo na mapapansin mo, ay, thank you Lord, parang nagiging true na yung worship ko. Number 1, ang behavior mo natatransform. Ikaw mismo natatransform. Nagbabago ka. Hindi ka na selfish. Pangalawa, na unti-unti mong na-overcome yung struggle mo sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Ginagamit ng Lord yung paglilingkod mo para ma-overcome mo kung ano man yung struggle na pinagdadaanan mo. Pangatlo, nabibreak ang chains of wickedness kapag ka naglilingkod ka. Sa pamamagitan ng ministeryo mo, kung ano man yung ginagawa mo, no? Halimbawa, ikaw ay nasa sales.
Kasi pag nasa sales tayo, nagmi-ministry tayo, tama po? Ako nasa sales ako. Ay, naku, wala akong guest na hindi pinagpipray. Lahat ng booking confirmation ko, may God bless you and your family. Pag may nagkasakit, pinagpipray ko over the phone. Mga boss ko, opening prayer teacher, magsisermon muna ako. Tapos, once a week, minimit ko yung staff Bible study. Kahit saan ka nilagay ni Lord, kapag gusto mo, may paraan. Tama? Merong paraan. Kaya ang sinasabi ko, sa paglilingkod mo ba, wherever you are, no? At home, in sales, in the office, wherever you are you a businesswoman? I don't know. Sa paglilingkod mo ba, may mga chains na let loose? Is the Lord breaking every chain through your ministry? Or that sobrang kakagawa mo ng ganyan araw-araw na lang, komo na sa'yo. Ito na naman, pag umaga, may devotion kami. Pagkatapos ng devotion namin, magkakape-kape na kami. Pagtapos namin magkape-kape, wala ng puso. Baka sabi ni Lord, kumpadre, baka gusto mo ng disyerto. Para medyo mauga-uga ng konti. Let us check ourselves. Kasi mahirap yung school of hard knocks, ko tawagin. Yung bago ka matuto talaga, may nangyari sa yung alam mo yun, yung sobrang tigas ng ulo. Kailangan dumaan sa mabigat-bigat. Kailangan pag may tinuturo ang Lord, anuhin natin siya. Panginoon, ano po ba yung patawarin mo po ako, Lord? Ano po ba yung dapat kong i-ano dito? Through your lives and through where you are now, naaantay ba yung ropes of yoke of sin? Kung mayroong kasalanan sa kapaligiran mo, nakakalagan ba ang kasalanan sa iyong mundong ginagalawan? Or nakasama ka na rin sa kanilang loop? Alam niyo po dun sa work ko, may mga agents po yan. Yung mga agents, po nagpapatong sila ng 10% sa mga dinadala nila sa amin sa resort. Yun yung tinatawag na commission nila. Ngayon, pagka minsan pupunta sila sa akin, teacher, papaoberan ko to ng 5,000, ganyan-ganyan. Sabi ko, nung bago ako, nasanay sila na ganun yung gagawian. Sabi ko, hindi na yan pwede. Why? Kasi iba na yung in charge ako na. Ayoko nung nagpapa-OP. Overpriced. Kasi masama yan. Kasalanan yan sa Diyos. So, hindi na yan pwede ngayon. Sabi, ba't dati kanila Ma'am Tats, gano'n, tawag ako sa boss ko, boss, sabi nila, pwede sa inyo, boss, hindi pwede sa akin. Sa inyo na lang po sila magpaalam. Yung boss ko, Christian, sabi niya, teacher, dinala ka ni Lord para i-correct kami. Hindi na rin pwede yan ngayon. So, dapat nababago yung paligid mo at yung loop ng sin, siya. The Lord breaks it. You do not break it. We don't have the power to do that. The Lord will break the chain through you. Di ba po? Yung chain of sin. So, ano pa yung malalaman mo na yung worship mo ay tama? If your worship seeks to meet the needs of others. So yun lang yung dyan lang ko sa verses na yan kinuha ang mga sinabi ko. So you can ask yourself. And now let us proceed to the last point. Ano naman yung resulta ng true worship? Okay, basahin natin. Alam nyo kasi yung mga talata sa Biblia, in itself, kaya niya nang tayuan yung sarili niya. Puntos per puntos siya na yung punto niya. Alam niyo yung nag-outline? Yan na rin yung outline. Lalagyan mo na lang siya ng 1, 2, 3, 4. Pero pag gumawa ka pa ng outline, dyan, at masyado mong ginalingan, baka hindi na yun tinuturo ni Lord. Kaya kailangan kapag nagtuturo tayo, let us check kung paano ba sinabi ni God. Ano ba yung talagang sinabi niya? Ano yung resulta ng true worship? Sige po. Number 1. Ay, ninabasa ko na yan eh. Sorry po yung number 3 na ako. Ayun. What is the kind of fasting or worship that moves the heart of Yahweh? That moves the heart of God? Paano mo ito maipapamuhay? Okay? Okay, next.
The blessings of giving God the worship He desires. Ano naman ang ginagawa ni Lord kapag tamang timpla ng kape ang ibinigay mo sa Kanya? Ay, para kang si Abel. Sige nga, sino-sino yung mga sinabi ni Lord na very good, very good, very good. Okay, si Abel, yung mga nag-offer na tama. Okay, si David, I will not offer anything. Okay, si David, probably God loved this offering kasi sinawag siyang man after God's own heart. What else? Sino pa? Sino pa yung nag-offering na very good? Isipin natin. Ano pa ang nandun sa... Si Abraham. Si Abraham. Di ba? Ayun ang matindi talaga. Genesis 22. Di ba? Alam niyo naman yung nangyari kay Abraham, di ba? Sasaksakin niya na. No joke yun. Kasi sinabi ni Lord na, wait. Di ba? Sabi ni Lord, masyado mo naman ako in-impress. Ito ang mga blessings ng if you give God what He desires. Number 1, then your light. Basahin natin dali. Tapos sabihin mo yan para sa sarili mo, ha? Parang it's like a scripture prayer. Then my light. Sabihin mo nga, yung mga your, gawin mong my. Okay? Palitan mo yung person. Gawin mo siyang first person. Okay? 1, 2, 3, go. Then my light will burst forth like the morning. My new skin will quickly grow over my wound. My righteousness will precede me, and Adonai's glory will follow me. Then I will call, and Adonai will answer. I will cry, and He will say, here I am. If I will remove the yoke from among us, stop false accusation and slander, generously offer food to the hungry, and meet the needs of the person in trouble, then my light will rise in the darkness and my gloom. Amen. Alam niyo ba yung noon? Noon is katanghaliang tapat. Yan yung ibibigay ni Yahweh sa atin pag tama yung timpla. God, this is what I want. Lord, what do you want? When I'm praying for my children, lagi kong inaano, Lord, kulang ba sa pray? Sabi ko nga kay Ate Nights kanina, kailangan pa ba mag-fast? Nag-fast ako. Kulang pa ba sa fast? Kulang ba sa pray? Pero sabi ng Lord, ito ba yung fast na gusto ko? Ito ba yung praying na gusto ko? Tanungin mo ako kung anong gusto ko. Gusto ko ba ng tsokolate at bulaklak o gusto ko ng prutas? Ano bang gusto ko? So pag tayo ay may gusto nating i-please yung heart ni Lord, tanungin natin, Lord, gusto mo ba to? O ako lang yung may gusto nito? Or kasi ministry to eh. I remember that nung nagkaroon ng vacancy dito sa King's Court. Nagkaroon ng vacancy dito sa King's Court. Tapos, naano nga ako ni Pastor tsaka ni Daniel na mag-apply. And I really want to, I mean, it's a pleasure. Well, talagang yan, yung tinawagan pa ako ni Ma'am, tas nag-Viber pa si Mr. King, di ba? So, it's really, what do you call that? Anong tawag dito? Gusto mo magpasalamat. Gusto mo talagang sabihin, wow, talaga pong maraming salamat. You cannot say no to this kind of offer. But I have to ask, God, is this what you want for me? I have an ailing mother na wala nagbabantay sa kanya. Ako lang. Gusto ko dito kasi alam yung ministry to. Yung gusto ko yung umaga pa lang na maawit na sa Panginoon. Gusto ko yung ginagawa nila. Naiinggit ako pagka laging may gawain dito. Gusto kong pumunta. Gusto ko lagi nandun ako sa at the very edge of God's move. That is where I wanna be. This is what I wanna do. Kasi darating na si Lord eh. So, kaya lang, ito ba talaga yung gusto ni Yahweh para sa akin? So, alam ko it's not time. Kasi ang sagot niya hindi nag-aayon lahat ng mga circumstance. And I know and wala akong peace. Kaya alam ko it's not time. But, if we are making a decision and ang mga present options are all good and spiritual and godly, what are you gonna choose?
How will you know which is which? Do you have any idea? Can you tell me? We ask God, Lord, what do you want? Minsan nagpapaka-stress tayo sa mga bagay na hindi naman pinapagawa ni Lord sa atin. Lord, nag-ayuno kami, hindi mo ba naman? Bakit? Sinabi ko sa'yo, mag-ayuno kayo. Di ba tinanong ni Lord kanina? Sinabi ko ba? Nagsaklot pa kami, tapos nagaba kami. Sinabi ko, wag ganun kayo. Di ba tinanong sila ni Lord? Tapos minsan lalapit tayo sa kanya, Lord, napapagod na ako sa ginagawa ko. Turo ako ng turo sa kids church. Tapos lalapit sa'yo sila, excuse me, sinabi ko sa'yo yan? Nagawin mo yan? Ikaw ba may gusto niyan? Ako ba may gusto niyan? Sino ba may gusto niyan? So how do you know? There is a very thin line. And you do not know what? By discernment? It's all good. It's all biblical. It's all scriptural. And how will you know? How will you know what pleases the heart of God? Paano mo nalaman, Pastor, na gusto ko talaga prutas? At ayoko ng chocolate at bulaklak? I know. Kasi, lagi kaming magkasama. Then I can sing. Kapag lagi mong kausap si Lord, then you can sing, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Gusto ko na nga mag-resign sa trabaho ko eh. Kasi gusto ko na lang talaga sa church. Naghanap na ako ng gawain sa may Suki Market, di ba? Nandiyan kayo? Kailan nandiyan kayo? Nahihigit ako. Lagi ko tinatanong si Lord, sino magbabayad ng meral ko? Ikaw. Sino magbibili ng pagkain? Ikaw, Lord. Pag sinabi mo, kahit kailan, tanda akong i-give up to. Kasi wala naman kami talaga dati pa. Sanay na kami dun. At ang mga anak malalaki na naman. So, gawin natin po ugaling tanungin ng Diyos. Hindi lahat ng ministry, yun na yun. Kasi yung Sons of Aaron ministry yung ginawa nila nung namatay sila. Si Uzzah, he's in the middle of the ministry when he died. So we need to ask God. We need to ask Him, Father, what is it that you want? Kayo ba naranasan nyo ng umawit kay Lord ng worldly song pero awit mo sa Kanya yun? Naalala ko noon, nakahiga ako sa kwarto ko. Alam niyo yung kantang You Raise Me Up? I sang that song to Him. Sabi ko, I heard this song, sabi ko ganun, and I want to sing this song to you. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come, sit a while with me. I was just like feeling God. Yakap-yakap ko yung unan ko. You raise me up and I can stand on mountains. You raise me up to stand on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sabi ko, Lord, sagot mo ko ah. Sagot mo talaga ako. Tatay kita. Ano ba yung pinagdadaanan namin? Gaano kasakit, gaano kahirap. Sagot mo ko.
I went through a very deep depression that when the doctor, yung nakakita po sa akin na doctor sa church namin, sa LCC, nagpatutok po kasi ako, tapos pagtapos ng aming habdala, narinig niya ako na nagsalita. Sabi niya, yung major depressive disorder na pinagdaanan ko is so deep, walang nakaka-recover. Wala ko, hindi ako nakaligo for a long time. Tanungin niyo kay Ate Nides. Sumisigaw ako bigla. Pagka may nakita lang ako, natatakot ako. Wag lang may masabing word, may maamoy, ganun, grabe yung depression ko. It's so deep. Gusto kong tumalon. Almost everyday gusto kong magpatiwakal. Binabantayan ako nila Ate Nides, sila Pastor Nilaan. They are praying for me. Pero alam ko yung prayer na yun, yung nagdala sa akin eh. I mean, tinatawid ako ng mga panalangin nila. Pero ako yung nagdesisyon sa sarili ko. Hanapin ang Panginoon. Hinanap ko siya. Sa disyerto natagpuan ko siya. Kaya sabi ko nga sa inyo, it's good to go back to your ancient paths. It's good to go back to the Torah and learn from the Lord. Tapos yun, awat-awit ko yung kanta na yung yakap-yakap ko yung unan ko. You raise me up to more than I can be. Hanggang sa makatulog ako. Hindi ako makatulog nung oras na yun. Alam niyo kung bakit? Natatakot ako. I am afraid of police. I am afraid of people coming with a demand letter. I am afraid of the morning. I am afraid of the evening. I am afraid of many things. I am afraid. I was afraid. Nakakatakot. Nakakatakot na experience. Pero si Lord yung kasama ko noon. Yakap-yakap ko lang. Tapos nakanta ko sa kanya yung awit na yan. If God is going to ask you to sing for Him, do not sing the most beautiful songs because of the good melodies. Sing the songs that He likes. Minsan gusto mo kanta yung, what a beautiful name it is. Kasi ang ganda ng what a beautiful name is. Ang ganda ng bagsakan. Name. Pero yun ba talaga yung awit na gusto niyang pakanta sa'yo? Ganda-ganda nung El Shaddai kanina, no? I am Shaddai. I am El Shaddai. So can we just sing that song in ending? Let's just pray to the Lord. That's the end of it. I pray that all of us will reap the fruit of obeying, of doing the worship that God desires. Sige, awitin po natin itong El Shaddai. Yung kanina mong ay, papakita ko pala sa inyo itong picture na to. This was the time that I was depressed. Hindi nyo na ako makikilala. No? Hindi ako, no? It was the beginning of my depression. The depression was going deep. This was the deepest part of my depression. The Lord healed me. Tiyunte. And then back to my pagtingin, dapat meron ka daw bipolar tendency kapag ka ikaw ay ganun. Kapag ka ikaw ay dumating sa ganun. Actually, nung natinignan ako, parang wala akong dinaanan. Ako din sa sarili ko, hinapansin ko. Kasi meron kami mga ka-churchmate na may bipolar. Alam ko, I was back to myself kasi mahiyain ako. But when I had depression and all that, hindi ako mahiyain. Nawala yung hiyain ko. So I know I was back to my old self, and I know I am not my old self. From then to the picture that you saw, yung unang slide, I am different now because Yahweh, the God of heavens and the earth, El Elyon, El Shaddai, Adonai, El Elroy, He is with me. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the guardian of Israel, is guarding me. The guardian of Israel, you know how big He is?
He is the Lord of hosts. Amen. Let's sing this song to the Lord, yung El Shaddai. Can we just all stand up and just sing to the Lord?